Mainit na balita ngayong tanghali. Presidential Security Group mas hinigpitan pa ang seguridad sa Malacanang kasunod ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Liza Marcos. Seguridad sa Kamara hinigpitan na rin. Vice President Sara Duterte muling hinamon ang mga opisyal ng gobyerno na magpa-drug test na. Taumbayan hinikayat na lumaban sa mapayapang paraan. Vice President Sara Duterte nagpahiwatig na tila nakalabas na ng bansa si dating presidential spokesperson Harry Roque. PNP, CIDG iimbestigahan ang umano'y mga banta ni BP Sara laban sa first couple at House Speaker Martin Romualdez. Hepe ng Armed Forces of the Philippines, pinaalalahanan ang mga sundalo na sundin ang chain of command. Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Boying Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella itinilagang caretakers ng Pilipinas habang nasa state visit sa UAE si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At mga residenteng nasunugan sa Isla Puting Bato sa Maynila nagsisiksikan ngayon sa evacuation center. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, November 25, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Muling nagsalita sa isang live stream si Vice President Sara Duterte bandang alas 10 ng gabi, November 24. Dito pinasalamatan ng ikalawang Pangulo ang lahat ng nagpapaabot at nagpapakita ng suporta sa kanya sa kabila ng mga nangyayaring issue. Nag-iwan din ng mensahe ang Vice Presidente para sa lahat ng opisyal ng gobyerno sa bansa. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Muling hinamon ni Vice President Sara Duterte ang mga opisyal ng gobyerno na sumailalim sa drug test. Itong isa sa naging mensahe ng ikalawang Pangulo sa kanyang livestream kagabi. Dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Bukod sa drug test, sinabi rin ni VP Duterte na handa siya sa psychological test at neuropsychiatric exam basta aniya ay magpapa-drug test ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Sisimulan aniya ito ng kanyang tanggapan upang mapatunayan na sila ay matinong kawani ng pamahalaan. Bukod dito nagpaalala rin si VP Sara sa lahat ng nagpapakita ng suporta sa kanya maging sa Office of the Vice President. Nais ng Vice Presidente ng mapayapang pagtitipon, lalo't binigyang diin niya na kailanman ay hindi siya sumama o sumali sa kahit anong panawagan na patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na ayaw natin ng kaguluhan. Na tayo ay may karapatan sa peaceful assembly at tayo ay may karapatan na magsalita kung ano yung nararamdaman natin at gusto nating makita mula sa ating gobyerno. Ang gusto natin makita ay genuine public service. Panawagan din ni VP Duterte sa taong bayan na hingin o idemanda sa gobyerno ang serbisyong karapat-dapat para sa bawat Pilipino. Dapat aniyang matupad ang lahat ng ipinangako sa publiko noong panahon ng kampanya bilang ito ang dahilan bakit sila nailagay sa pwesto. Isa sa binigay niyang halimbawa ay ang pagkakaroon ng mura o halagang 20 pesos na bigas na sa kasalukuyan ay hindi pa rin natatamasa ng bayan. Dapat nagpapakitang gilas ang ating gobyerno na sila ang pinakamagaling
pagdating sa hustisya at karapatan ng mga mamamayan at kabutihan, kaunlaran at peace, kalinaw, kapayapaan sa bayan. Hinikayat niya ang taong bayan na lumaban para sa karapatan na magkaroon ng isang maunlad at payapang bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binatikos ng mga mambabatas ang ginawa ni Vice President Sara Duterte sa umano'y pagharang nito sa paglipat sa kanyang Chief of Staff ng detention sa Mandaluyong. Naniniwala ang mga ito na dapat imbestigahan din ang Vice Presidente kaugnay sa banta nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Tinawag ng mga mambabatas ng Kamara na pag-abuso sa kapangyarihan ang pananatili ni Vice President Sara Duterte sa loob ng Batasan Complex nitong nakaraang linggo. Gayon din ang pagharang nito sa paglipat ng detention ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Binatikos din ng House Solons ang naging banta umano ni VP Sara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos sabihin ng Vice Presidente na may kinausap na siyang assassin para patayin ang presidente kapag napatay siya. Ayon kay Senior Deputy Speaker Representative Aurelio Gonzales Jr., ang utos na patayin ang presidente ay hindi lang karumaldumal na krimen kundi betrayal of the highest order. Sapagkat bilang kasunod ng Pangulo, siya ay pinagkakatiwalaan na pangalagaan ang saligang batas. Nanawagan naman si House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe na magsagawa ng investigasyon para anya malaman ang katotohanan sa likod ng assassination plot laban sa presidente. Kailangan anyang malaman ng taong bayan ang kabuuan ng plot na ito, kabilang na ang posibleng pag-abuso sa kapangyarihan at betrayal of public trust. Sinabi naman ni Bukidnon Representative Jonathan Kit Flores na ang simpleng bomb joke ay maaring arestuhin at ikulong ang isang tao, lalo naman ang pagbabanta ng kamatayan laban sa Pangulo. Samantala, itinanggi naman ni House of Representatives Sergeant-at-Arms Reginald Velasco ang umano'y maling pagtrato sa Chief of Staff ng OBP na si Attorney Lopez. Nabigyan niya ito ng comprehensive medical care at tiniyak ang kaligtasan nito sa lahat ng panahon. Nilinaw din ni Velasco na hindi totoong may kinuha silang cellphone kay Lopez. The best explanation for that will be the video that we will be providing you. It should show kung meron bang kinuhang cellphone yung ating mga security. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag ni Senador Ronald Bato de la Rosa na conditional threat lang ang banta ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo, unang ginang at House Speaker. Samantala, tiniyak naman ng mambabatas na ang kanyang pagbabantay kay VP Sara at Chief of Staff nito na si Attorney Laika Lopez. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Binigyan din ni Senador Ronald Bato de la Rosa na may kondisyon ang banta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ng mambabatas, bagaman ayaw ng mga Pilipino ang violence, ngunit dahil sa sitwasyon, intindihin na lang anya ang ikalawang Pangulo dahil masyado na itong nagigipit at pinagkakaisahan. As I have said, may kondisyon yung pagkasabi niya, di ba? Kung siya ay papatayin, ipapatay rin daw niya. Di ba? Yun ang kondisyon. Patayin mo na siya bago niya ipapatay. Kumbaga, paano ba? Wala mangyayari kung hindi siya gagalawin. Parang gano'n ang sinabi niya, di ba? That's so sad. Ayon pa sa senador, hindi niya makokonsidera ang banta umano ni VP Sara na isang active threat. Hindi ko masabi, sila kinukonsider ka kailang active threat eh. Maybe conditional threat. Conditional threat. You hurt me, I'll hurt you. Ang ganun lang, di ba? Okay, you hurt me, I'll hurt you. You shoot me, I'll shoot you. Parang ganun. Upang matiyak naman ang kaligtasan ni VP Sara at kanyang Chief of Staff na si Attorney Laika Lopez na natili sa ospital si Senador Bato de la Rosa. Ito ay dahil din anya magkapabayan silang dalawa ni Attorney Lopez sa Davao City at matagal nang magkaibigan.
Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Labis na trauma at takot ang naranasan ng Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zuleika Lopez matapos madetine sa House of Representatives ayon kay Vice President Sara Duterte. Sinabi rin ng pangalawang Pangulo na hindi pa rin maayos ang lagay ng kanyang Chief of Staff. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Inihayag ni Vice President Sara Duterte nitong Sabado, November 23, ang pagnanais ng Chief of Staff nito na si Attorney Zuleika Lopez na magbitiw na sa kanyang posisyon sa Office of the Vice President. She already expressed, sabi niya, I want to resign. I want to resign from the Office of the Vice President. And I told her, okay. Sabi niya, I want to go home to my mother. Sabi niya, pag natapos na ito, yung paghahanap sa akin, I will resign and I will go home to my mother. I just want to be with my mother. Humiling din si Attorney Lopez na iuwi na siya sa kanyang ina ngunit imposible pa ito sa kasalukuyan ayon kay VP Duterte. Gayunpaman wala pang detalye kaugnay sa nasabing resignation ni Attorney Zuleika. Binanggit naman ni VP Sara kahapon November 24 nang muling makapanayam ng media na nais lang din ng kanyang Chief of Staff na matapos ang partisipasyon nito sa mga hearing ng Kamara. Wala naman siya sinabi pa. Kahapon lang naman yun na-discuss at sinabi niya na gusto niya tapusin na niya yung part niya sa hearings niya, ma-discharge na siya doon sa hearings. Lahat ng tanong sa kanya tanungin na ma-discharge na siya and makauwi na siya. Samantala kinumpirma rin kahapon ng ikalawang Pangulo na pinayagan siya ni Attorney Zuleika Lopez na makauwi muna. Ito ay upang makita naman ng Vice Presidente ang kanyang mga anak. Sinabi ni VP Duterte na mananatiling kasama ni Attorney Lopez sa Veterans Memorial Medical Center sila Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo. In exchange for me, Senator Bongo will stay with her. So sabi ko dalawang ang sasama sa kanya. Dalawa pa rin ang sasama sa kanya, si Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo. And doon na siya parang medyo nag-isip and then pumayag na siya na paalisin niya ako. Ayon din kay Senator de la Rosa, ito ay upang maibsan ang trauma at takot ng Chief of Staff na maulit ang nangyari sa detention facility sa House of Representatives noong Biyernes, November 22. Yung pagka-traumatize niya, andyan pa rin. Para bang wala siyang tiwala na pag-aalis kami, baka kukunin siya at dalhin sa Women's Correctional. So yan yung takot niya. So dito lang muna kami, samahan muna siya. Samantala bumisita si Senator Amy Marcos kahapon sa VMMC, bandang 2:00 ng hapon sakay ng helicopter. Sinalubong siya ng kapwa senador na si Senator Bato de la Rosa na nag-escort sa kanya papunta sa kwarto ni Attorney Lopez. Hindi naman nagbigay ng anumang pahayag ang senadora sa pagbisita niya sa ospital. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdaos ng candle lighting sa Davao City kahapon ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Nakiisa rin ang supporters ng pangalawang Pangulo sa Maynila sa harap mismo ng Veterans Memorial Medical Center o VMMC. Karamihan ay nakasuot ng itim na t-shirt at bit-bit ang banner na We Stand with VP Sara. Ang detalye sa ulat ni Marisol Montaño. Nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa Rizal Park sa Davao City noong Sabado. Kasunod ito ng ginawang paglabas ng sama ng loob ng pangalawang Pangulo, bunsod ng tensyon sa pagitan ng kanyang opisina at House of Representatives. Ito ay matapos na ilipat ng Kamara ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez mula Batasan Grounds patungong Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City kahit 10 oras ng gabi. Bukod sa Davao ay nagkaroon din ng pagtitipon sa harap ng Veterans Memorial Medical Center o VMMC ang ilang supporters ni VP Sara. Bit-bit ang mga banner na We Stand with VP Sara.
at pagsusuot ng itim na t-shirt na simbolo aniya ng kadiliman ng kasaysayan ay nagsagawa ng candle lighting at prayer rally ang mga ito sa kuha ng isang supporter na si J.R. Blasing. Sinabi nito na naglilingkod lamang ng tapat aniya si VP Sara at ipinaglalaban ang kanyang kasama. Siya ay naglilingkod lamang ng tapat at ipinaglalaban niya ang kanyang subordinate. So, kaya tayo narito para ma-witness at ipakita rin sa kanila yung ating suporta dahil tayo ay tunay na sumuporta at hindi tayo bayaran na mga noong pa man na sumuporta sa kanya. Dumating din si Attorney Salvador Panelo sa rally at ipinahayag nito ang ginagawang pansasamantala sa mga Duterte. Hindi tayo bulag, hindi tayo bingi. Nakikita natin ang lahat na pagsasamantala, ang lahat ng paglabag sa katarungan. Lalo-lalo na ginagawa nila kay Presidente Duterte, si Vice Presidente Duterte, at si Attorney Laika Lopez. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tila nagpahiwatig na si Vice President Sara Duterte na nakaalis na ng Pilipinas si former presidential spokesperson Harry Roque. Sa kanyang live broadcast noong Biyernes ng gabi, sinabi ng Vice Presidente na dahil umano sa panggigipit ay napilitan na itong lumabas ng bansa. Si Roque ay na-cite in contempt din ng House Quadruple Committee at ipinasabina. Look at Secretary Harry Roque. Yeah. Ayaw umalis noon sa bansa. Kasi yung mga anak niya maiiwanan. Pero look at him. Umalis na lang. Wala pang komentaryo sa ngayon ang Bureau of Immigration sa bagay na ito. Iimbestigahan na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa banta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Gayon din ang naging banta ng Vice Presidente kay House Speaker Martin Romualdez. Mula sa Kamkrame may report si Lea Ilagan live. Lea, ano-anong mga punto ang iimbestigahan ng CIDG dito sa sinasabing banta ni VP Sara sa first couple maging kay Speaker Martin Romualdez? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Kasama sa iimbestigahan ng CIDG ay kung totoong may hitman o may assassin na kinontak ang pangalawang Pangulo o kung figurative speech lamang ba ang mga sinabi nito. Kaya naman, Ella, kumilos na nga ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group para imbestigahan ang naging banta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ito'y matapos ngang ihayag ng pangalawang Pangulo noong weekend na kumontrata na siya ng isang assassin para patayin ng tatlo sa sandali umanong may mangyari sa kanya. Ayon kay CIDG Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, natanggap na niyang utos mula kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na imbestigahan ang naging banta na ito ng pangalawang Pangulo. Sa katunayan, nakikipag-ugnayan na ang CIDG sa Presidential Security Command bilang bahagi ng kanilang investigasyon na kanilang binibigyan ng prioridad. Samantala, Ella, sa hiwalay na mensahe ni General Marbil sa mga miyembro ng PNP Press Corps, sinabi nito na bagamat ang CIDG aniya mangunguna sa investigasyon, tutulong din ang iba pang unit ng pulisya hinggil dito. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Nagpapatupad ngayon ng mas mahigpit na seguridad ang Presidential Security Command o PSC sa mga papasok ng Malacanang. Kasunod ito ng banta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano yung mga pagbabago sa ipinatutupad na seguridad sa Malacanang? Yes, aga pagpasok pa lamang dito sa Malacanang Complex, mapapansin na yung mas mahigpit
na seguridad na ipinatutupad dito. Doble ang pag-check ng mga pumapasok na mga sasakyan na tinitignan ring mabuti yung mga nakasakay at nasa loob nito. Sa mga motorsiklo, pinabubuksan rin yung top box nito. Ang mahigpit na seguridad na ipinatutupad rito sa Malacanang ay matapos nga yung banta na sinabi ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Kinumpirma naman ni Presidential Security Command o PSC Civil Relations Officer Major Nestor Endoso na nagpatawag ng pulong nito lamang weekend ng PSC Commander at iniutos na doblihin ang security personnel na nakadeploy sa Pangulo. Tumanggi na magdetalye si Major Endoso pero mas paigtingin niya ang seguridad ni Pangulong Marcos. Siguro ma'am, hindi namin siya ma-disclose kasi alam mo, makikita nyo na lang po siya during sa mga daming engagement ni President kasi yung sa amin dito na didouble natin yung security ni President lalo sa mga upcoming activities niya, mas piligting natin yung security. Hanggang ngayong araw ay nakatakdangang umalis si Pangulong Marcos papuntang United Arab Emirates para nga sa isang araw na working visit. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Naglabas ng open letter si Vice President Sara Duterte na nag-uutos sa National Security Council o NSC na maglabas ng minutes of the meeting ng lahat ng ginawang pagpupulong nito. Nais malaman ni VP Duterte kung paano naging isang national concern ang pahayag ng ikalawang Pangulo laban sa Pangulo na sa kaso niya ay binigyan lamang ng mali siya ng iba. Sinabi rin ni VP Sara na nais niyang dumalo sa susunod na pulong ng NSC para maihayag niya ang anya ay mga banta sa ikalawang Pangulo at sa mga tauhan nito. Binigyan din ng ikalawang Pangulo ang NSC ng 24 na oras upang magpaliwanag kung bakit hindi siya inimbitahan sa mga pulong ng ahensya kung mayroon man, gayong isa siya sa mga miyembro ng ahensya bilang siya ang ikalawang Pangulo. Ang open letter ni VP Sara ay tugon sa pahayag ng NSC na umano ay banta sa national security ang naging pananalita ni VP Sara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nananatili pa rin ngayon sa Veterans Memorial Medical Center si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang suporta kay Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ayon sa Senador, sa ngayon ay bumubuti na ang kalagayan ng OPP official. Mula sa Veterans Memorial Medical Center, may report si Jed Neresina live. Jed, may impormasyon na ba kung hanggang kailan mananatili dyan sa BMMC si Atty. Lopez? Sa panayam nga kanina kay Senator Bato de la Rosa, wala pa siyang eksaktong binanggit kung kailan makakalabas itong si Atty. Zuleika dito sa BMMC. Ngunit sinabi niya na kasalukuyan pa rin nga nakahiga si Atty. Lopez sa kama at bahagya or maliliit na paggalaw lang ng katawan ang nagagalaw o ang nagagawa ng nasabing abogada. Bukod dito, siniguro rin ng senador sa media na sasamahan niya si Atty. Lopez hanggang bumuti ang pakiramdam nito. As long as hindi na mararatel, hindi na magpapanik, hindi na magkakaroon ng panic attack si Atty. Laika regarding the issue of taking her to the Women's Correctional. Siguro pag feeling assured na siya na hindi na ako gagalawin dito, hindi ako dadalhin doon sa lugar ng mga convicted felons, baka pwede na akong umalis. Samantala kumpara noong nagdaang weekend ay mas naging maayos na ang lagay ng OVP Chief Staff according kay Senator Bato de la Rosa. Dagdag pa ng senador, may mga pagkakataon lang na bigla nitong naalala ang mga di magandang nangyari sa detention facility ng ihain sa abogada ang order na ililipat siya sa Women's Correctional. Walang detalyadong impormasyon na ibinigay pa ang senador kaugnay sa lagay ni Atty. Zuleika, ngunit umaasa ang senador na makakauwi na rin si Atty. Lopez sa Davao kung ngayon na rin talaga ang huling araw ng contempt order mula sa Kamara.
Nagpahayag din si Senator Bato na maging siya ay nais na ring umuwi dahil namimiss na niya ang kanyang mga apo. Gayunpaman, mananatili pa rin siyang kasama ni Atty. Lopez bilang ito ay malapit din nilang kaibigan ni Senator Bongo at Vice President Sara Duterte. Aga kanina nga lang ay kakaalis or halos kakaalis lang din ni Vice President Sara Duterte at magtutungo siya sa House of Representatives. Nagmamadali ngang umalis sa ikalawang Pangulo dahil binanggit niya sa media na kinakailangan niya namang samahan yung 4 o yung mga OVP personnel na dadalo ngayon sa pagdinig ng Kamara. At bukod dyan, siniguro niya naman na naiwang kasama ni Atty. Zuleika ngayon dito sa BMMC si Senator Bato de la Rosa. Ayan muna ang update. Balik sa'yo, Ada. Maraming salamat, Jed Neresina. Dumalo sa kauna-unahang pagkakataon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang 4 na opisyal ng Office of the Vice President na pinatawan ng contempt dahil sa makailang ulit na hindi pagsipot sa House Committee hearings. Mula sa House of Representatives, alamin natin ang nangyayari doon mula kay Dante Amento live. Dante, ano na ang napag-uusapan dyan sa pagdinig at kumusta ang sitwasyon dyan sa Batasan Complex? Magandang umaga, Ella. No, sa kakapasok lang na balita, dumating na dito sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Vice President Sara Duterte upang dumalo sa pagdinig. So ito yung pangalawang beses, Ella, no, na dadalo siya sa hearing ng komite. At sa pagsisimula kanina ng hearing ay binalikan ng komite, tinatanong ang Secretary General ng House of Representatives at gayon din yung Sergeant at Arms na si General Napoleon Taas doon sa kumpletong pangyayari noong nakaraang Huwebes, kung di tayo nagkakamali, kung saan pumasok dito si Vice President Sara Duterte upang bisitahin yung kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez. Itinuloy ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagdinig ngayong araw sa issue ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Dumalo sa unang pagkakataon ang 4 na OVP official na una ng pinatawan ng contempt ng komite dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig. Ito ay sina OVP Assistant Chief of Staff and Bids and Awards Committee Chair Limuel Ortonio, Special Disbursing Officer Gina Acosta, dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda at ang asawa nitong si Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Ito ang ikapitong pagdinig na nga, Ella, ng komite. Sa pagsisimula ng hearing, kanina tinanong ni Representative Lawrence Defensor ang komite kung dumalo lang ang mga ito ay isang pagdinig lang ba ay tapos na ang hearing ng komite. Ayon kay Committee Chairman Joel Chua, tiyak na tapos na nga ang pagdinig. Hindi naman nakadalo si OBP Undersecretary Zuleika Lopez na naka-confine ngayon sa Veterans Memorial Medical Center matapos itong isugod noong Sabado ng madaling araw. Nagpadala ito ng sulat na hindi siya makakarating dahil na-diagnose ito ng acute stress disorder. Samantala, ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, dinoble na nila ang seguridad dito sa loob at labas ng Batasan Complex. Kasunod na rin ito, Ella, ng naging banta ni VP Sara, partikular kay House Speaker Martin Romualdez. Tauhan ng Philippine National Police o PNP ang naging augmentation o dagdag seguridad dito sa Batasan Complex. Double security kami. Ang nag-augment sa amin yung PNP. Kasi hindi naman kami makaka-hire ng additional. No? So, pag kami additional security requirements, we always ask the PNP. Uli rin nilinaw ni Velasco na hindi totoong may maling pagtrato at kinupiskang cellphone kay Atty. Lopez. Nasa House Committee na rin ang desisyon kung ililipat pa ng detention si Lopez, lalo na hanggang ngayong araw lamang ang contempt order na ipinataw sa kanya. So sa ngayon, Ella, ay nagpapatuloy nga itong pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. So far, wala pang natanong sa mga resource person, partikular na itong 4 na OVP officials na ngayon lamang dumalo at antabayanan din natin dahil nandito nga mismo si Vice President Sara Duterte, kararating lamang kung ano yung magiging development ay aabangan po ng ating mga kasangbahay. Yan man ang ating balita. Balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Dante Amento. Hinamo ng mga labor group na magsampa ng kaso ang mga binantaan ni Vice President Sara Duterte. Noong Biyernes, ipinahayag ni VP Sara na ipapapatay umano niya si President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung may mangyari man umanong masama sa kanya. Mula sa House of Representatives, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano yung pananaw ng mga labor group sa mga naging pahayag ni VP Sara? Aga kanina nga nagsagawa ng protesta yung mga labor group dito sa South Gate ng House of Representatives. At dun sa kanilang pananaw, hindi umano tamang asal ng isang vice-presidente yung ipinakita nga ni Vice President Sara Duterte dahil dun sa kanyang mga latest na naging pahayag. Hinahamon nga ng mga labor group ang mga binantaan ni VP Sara na magsampa ng reklamo laban sa kanya. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat kasuhan ni na President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez si VP Sara. Ito'y kaugnay nung naging pahayag ni VP Sara noong Biyernes na pagbabanta sa buhay ng tatlo kung sakaling may mangyayaring umanong masama sa kanya. Inihalimbawa ni Congressman Castro ang ginawa niyang paghahain ng reklamo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa umano'y pagbabanta naman nito sa kanyang buhay. Samantala, kaninang umaga nga nagtipon ang mga labor group sa harap ng South Gate ng House of Representatives sa Quezon City. Impeach Sara now. Yan ang paulit-ulit nilang sigaw kanina. Dapat umanong maalis si Sara Duterte sa pwesto dahil sa ginawa nitong pagbabanta. Gayon din ang pag-iwas umano nito sa nabigyang linaw kung saan ginastos ang confidential funds. Tinawag din nila na pagdadrama lamang ang ginagawa ng vice at umiiwas lamang ito sa mga isyong ibinabato laban sa kanya. At aga, susubukan naman nating makakuha pa ng pahayag kay Vice President Sara Duterte na nandito na nga sa House of Representatives ngayong araw. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Nagpaalala ngayon ang hepe ng Armed Forces of the Philippines sa mga sundalo na sumunod lamang sa chain of command at patuloy na ipagtanggol ang batas na umiiral sa bansa bilang pagtalima sa kanilang tungkulin. Ginawa ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang pahayag sa gitna ng nangyayaring mainit na bangayan sa politika na nangyayari ngayon sa bansa. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang mahigpit na bili ni General Brawner sa ating mga sundalo sa gitna ng magulong usapin ngayon sa politika? Ella, maging professional at mahusay. Ito ang mensahe ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. sa mga sundalo ngayong umaga sa Camp Aguinaldo sa paglulunsad ng 18 araw na campaign to end violence against women. Aniya sa mga nangyari sa mga nakalipas na araw na nagpayanig sa mundo ng politika sa bansa, bilang mga sundalo, hindi dapat sila nagpapatinag sa mga ganitong pangyayari at hindi dapat maapektuhan ng masama. Kailangan lang aniyang ipaalala sa sarili ang panata ng bawat isa nang pumasok sa serbisyo at dapat hanggang ngayon ginagawa pa rin ang panatang iyon. In that vow, sinabi po natin that we vow to defend the Constitution of the Philippines. No? That means that we have to follow the chain of command. So sinabi natin, we are loyal to our country, we are loyal to our flag, we are loyal to our organization, and we are loyal to the Constitution. Ibig sabihin niya, dapat tapat ang AFP sa otoridad na naaayon sa batas, hindi dapat tapat sa tao, kundi sa oposisyon ng isang otoridad. Para maiwasan ang magkaroon ng kalituhan ng mga sundalo, anya,
dapat manatili lamang na maging tapat sa kanilang panata na ipagtanggol ang saligang batas. Samantala, Ella, formal nang nag-request ang NBI sa social media platform na Facebook para i-preserve ang mga video ni Vice President Sara Duterte sa nakalipas na weekend para magamit na ebidensya sa kanilang ginagawang investigasyon. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Itinalaga bilang caretakers ng bansa sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Boying Rimulya at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella habang wala sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw ay nakatakdang bumiyahe si PBBM patungo ng United Arab Emirates para sa working visit. Nauna na ring itinalaga bilang caretakers ng bansa ang 3 opisyal ng dumalo ang Pangulo sa nakaraang ASEAN Summit noong Oktubre. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng panibagong dagdag presyo ang mga kumpanya ng langis bukas sa araw ng Martes, November 26. Sa abiso ng mga oil company, tataas ng piso at 10 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang piso at 15 sentimos naman ang magiging dagdag sa presyo ng gasolina at dagdag na 80 sentimos naman sa kada litro ng kerosene. Isang driver na nahuli sa EDSA busway ang umaming nakakuha ng pekeng driver's license sa halagang 8,000 pesos. Ayon sa Special Action ng Intelligence Committee for Transportation o SAIT, naisyuhan ng violation ticket ang driver dahil sa sari-saring paglabag. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Kasamang nahuli ang isang L300 sa isinagawang operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC noong nakaraang linggo sa mga iligal na dumadaan sa EDSA busway. Matapos pumasok ng L300 sa loob ng busway ay hinarang ng mga otoridad ang sasakyan. Nagpakita ang driver ng driver's license at ORCR sa mga nanghuling tauhan ng SAIC. Ngunit napag-alaman na peke ang lisensya ng driver at expired naman ang ORCR ng sasakyan. Ayon sa SAIC, umamin umano ang driver na hindi siya dumaan sa tamang proseso ng Land Transportation Office o LTO sa pagkuha ng driver's license. Nagbayad lamang umano ito ng 8,000 piso para makakuha ng pekeng driver's license. Naisyuhan ng violation ticket ang driver dahil sa iba't ibang mga paglabag sa mga batas trapiko. Ayon sa SAIC, ang pagkakahuli sa driver ay senyales ng kanilang commitment para mas maging disiplinado ang mga motorista at maging ligtas sa mga commuter ang kalsada. Batay sa batas trapikong umiiral sa Pilipinas, pagmumultahin ng 3,000 pesos ang driver na mahuhuling gumagamit ng pekeng driver's license. Hindi rin siya papayagan ng LTO na makakuha ng lehitimong lisensya sa loob ng 1 taon mula sa araw na magbayad siya ng multa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aprobado ng Sangguniang Panlalawigan ng Camarines Norte ang ordinansang magpapataw ng parusa sa mga hindi susunod sa forced evacuation na isinasagawa ng mga otoridad sa tuwing may kalamidad. Mula sa Daet, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldaraje live. Brian, ano yung nilalaman nitong forced evacuation ordinance at ano yung maaaring parusa sa mga residenteng hindi susunod? Aga ang forced evacuation ordinance o ang resolution adopting an ordinance implementing forced evacuation as a last resort ay inaprubahan na nga ng Sangguniang Panlalawigan ng Camnorte noong nakaraang linggo. Layo ng naturang ordinansa na maiwasan ang pagbubuwis ng buhay at may masaktang individual tuwing may kalamidad lalo pat madalas na daanan ng bagyo ang probinsya. Aga makatutulong din ang ordinansa upang mas mapabilis ang rescue operation na isinasagawa ng mga otoridad sa mga high-risk area. Pagmumultahin din aga ng hindi bababa sa 500 piso hanggang 5,000 piso
ang sinumang residente na hindi susunod sa ipinatutupad na forced evacuation ng mga otoridad tuwing may kalamidad gaya ng bagyo. Bukod sa pagmumulta, pwede rin makulong ng hindi bababa sa 1 buwan at hindi lalampas ng 1 taon, depende sa diskresyon ng korte ang sinumang lalabag. Ayon kasi sa nasabing kautusan, maaari nang gumamit ng physical force ang mga otoridad sa oras na tumanggi ang isang residenteng ililikas. Nag-start doon yung creation ng ordinance na ito in such a way that wala nang choice ang mga tao na pag may patating na bagyo ay kailangan nilang umalis sa kanilang mga bahay. Kung talagang when push comes to shove, we really have to remove them physically. Kung kailangan bubuhatin, para at least umalis lang sila doon sa lugar na yon. Kasama sa magpapatupad ng naturang ordinansa tuwing may kalamidad ay ang mga uniform personnel gaya ng AFP at PNP. Masasakop din ng ordinansa ang pagbibigay ng multa sa sinumang mangingisda na mahuhuling maglalao tuwing may kalamidad. At kung sakaling may paglilikas na mangyayari, saklaw ng ordinansa ang maayos na pagbibigay ng karampatang tulong o assistance sa mga pamilyang ililikas mula sa mga lokal na pamahalaan tuwing may kalamidad. Dapat ang bawat LGUs ay magkakaroon ng regular na training and orientation mula sa hanay ng DRRMO sa pagdating sa disaster response. Samantala aga, aprobado na din ng Sangguniang Palalawigan ng Camnorte ang ordinance o housing ordinance o programa sa pabahay. Kasama sa mabebenepisyohan nito ay ang mga residente sa lalawigan na nakatira sa mga high-risk area at pagkakaroon din ng mga resettlement area na malayo sa mga panganib ng bagyo. Yan muna latest mula sa Camnorte. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Brian Baldaray. Nagsisiksikan sa ngayon ang mga evacuees sa Delpan Evacuation Center matapos na nangyaring sunog sa Isla Puting Bato, Tondo, Manila kahapon. At para sa detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, kumusta naman ang pangangailangan ng mga evacuee dyan? Natutugunan naman ba ito? Magandang tanghali, Ella. Nandito nga tayo ngayon sa Delpan Evacuation Center at nasa likuran ko yung sitwasyon ng mga evacuee na lumikas nga nitong kahapon nung magkaroon ng sunog doon sa Islang Puting Bato. At sa natutugunan naman yung mga ilang pangangailangan ng mga evacuee. Nagpapatuloy ang Manila Social Welfare and Development sa pagkalap ng detalye sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog na sumiklab kahapon sa Barangay 20, Zone 2, District 1 o kilala bilang Isla Puting Bato, Tondo, Manila. Sa taya ng Manila Public Information Office, halos 2,000 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Sa ngayon ay may mga food pack, portalet at ilang tent pa lamang ang dumating dito sa Delpan Evacuation Center. Pero kahit may portalet ay pahirapan ang pagdumi at paliligo ng mga residente. At dahil sa dami ng pamilyang lumikas, hindi ito kasya sa evacuation center. Kung kaya ang ilan ay sa labas na lamang naglatag ng karton upang may mahigaan. Ilan din sa pamilyang nasunugan ay walang naisalbang mga gamit. Kung kaya't panawagan nila ay mabigyan sila ng mga damit, higaan at kumot upang sila ay may magamit. Ella, dahil nga rin sa init dito sa evacuation center, kanina ay may isang residente nga o evacuee yung nahimatay. Pero agad naman siya nga natugunan ng mga medic na naka-duty dito nga sa Delpan Evacuation Center. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Humakot ng parangal ang mga kabataang Pilipino sa 4th Southeast Asia Video Festival for Children. Layunin ng festival na maipahayag ng mga kabataan ang kanilang kwento at gumawa ng malikhaing media projects. Narito ang report ni Joanna Besonia. Pinatunayan ng mga kabataang Pilipino ang kanilang husay sa larangan ng media matapos magwagi sa 4th Southeast Asia Video Festival for Children o CVFC na inorganisa ng Anak TV noong November 22 to 23 sa Sunway Pyramid Convention Center,
Kuala Lumpur, Malaysia. Ang festival na pinasimula ni Elvira Yapgo, founder ng Anak TV, ay may temang Friendship and Diversity, kung saan ibinahagi ng mga kabataan sa ASEAN ang kanilang mga kwento sa pamamagitan ng media. We wanted to show the world, for the sake of the children, we should set aside our differences but do something to give them hope. Because all of us are the light of the world. We were born with gift that we have to use it, we have to share it with the next generation. Sa visual storytelling workshop, binigyan diin ang halaga ng pagbibigay boses sa mga kabataan upang maipahayag ang kanilang saloobin gamit ang media. I think Southeast Asia Video Festival for Children was able to identify those things and it became part of the conversation. Naririnig natin ang saloobin ng mga bata. And I think yun yung isa sa pinakamahalagang naging papel ng Southeast Asia Video Festival for Children. Sa naturang event, nagbigay ng mahalagang mensahe si Anak TV Ambassador Joshua Dionisio tungkol sa responsableng paggamit ng media. Public identity kami, nakikita kami ng mga bata, napapanood tayo ng mga bata. Kailangan i-uphold namin yung mga principles, ng mga gandang ugali. Kasi Anak TV Ambassador po, kailangan pati sa social media po natin, kahit saan, sa public, kailangan i-uphold natin yung versus ng Anak TV na dapat lahat ng mga content, lahat ng ginagawa natin, child-friendly for the benefits sa lahat ng mga kabataan. Samantala, naging inspirasyon naman si Disney Angel Sanchez na nanalo ng first place sa Visual Storytelling Photo Exhibit para sa kanyang obra na The Two Drop, A Perfect Mix. Pagbalik ko po sa Pilipinas is I want to share my experience here sa mga fellow teatro ko po at sa fellow students ko po sa Iloilo City National High School. Gusto ko po ipaalam sa kanila kung ano po yung ang ginawa ko dito. Nanguna rin ang mga Pilipino sa iba't ibang kategorya ng kompetisyon, kabilang ang Bata Ka Lang ng Pilipinas para sa Aspiring Video Maker category, Kisap Mata para sa Children's category, at ang Mag-isukol True Friendship na nakakuha ng Kids' Choice Award. Sa closing ceremony, inanunsyo ng kinatawan ng CFVC na Thailand ang susunod na host sa 2025. Ang CVFC 2024 ay naging isang matagumpay na selebrasyon ng talento, pagkakaibigan at pagkakaisa ng mga kabataan sa ASEAN. Joanna Bisonia, UNTV News and Rescue Malaysia, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 22, versikulo 4, na nagsasabi, ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.